na sumuko na. Reproductive Health Bill, mainit na pinagdebatihan sa Kongreso. Congressman Edsel Lagman, nanindigang hindi maituturing na abortion ang paggamit ng contraceptives. Jackpot sa Grand Lotto 655, inaasahang papalo na sa tumataginting na mahigit 240 million pesos. Pagbisita ni Queen Elizabeth sa bansang Ireland, sinalubong ng kilos protesta. At Angelina Jolie at Jack Black, nakapanayam ng ating kapuso stringer sa Hollywood. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Paulit-ulit ang babala ng mga otoridad na mapanganib ang pagtawid sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kagabi, isang batang nakikipaghabulan umano sa kanyang mga kalaro sa tinaguriang Killer Highway ang patay matapos mahagip ng sasakyan. Narito ang report ni Oscar Oida. Sa mabait na paraan, natutunan ng mga kalaro ng batang ito na ang kahabaan ng Commonwealth Avenue ay hindi parke o palaruan. Patay ang 11 taong gulang na si Edelberto Gecuya Jr. nang masagasahan ng pickup habang nakikipaghabulan umano sa bahagi ito ng tinaguriang Killer Highway. Yung mga magulang, minsan napapabayaan din. Ang driver ng sakyang nakasagasa sa bata, agad namang sumuko sa mga otoridad. Anya, di raw niya sukat akalaing may taong tatawid sa naturang lugar. Itong ganong oras ng gabi, dapat hindi na nagtatakbuhan sa kalsada. Nagtatakbuhan yun eh, dalawa na sila eh. So minalas lang na ako nakatama. Bukod sa nakakasindak na babalang ito, etong buong kahabaan ng Commonwealth Avenue sa may Center Island, nababarikadahan ng mga railings na gaya nito na kung mapapansin natin ay halos wala ng puwang sa pagitan. Kaya hindi lubos maiisip na ating mga otoridad kung bakit nagagawa pa rin ng ating mga kababayang tumawid dito. Habang nangyayari ang investigasyon, ilang ibang kabataan pa ang namataan naming inaakyat ang railings para makatawid. Ito'y kahit pa sa kabila ng mga nagkalat na traffic enforcers sa lugar. Maaaring siguro sa kapabayaan na rin siguro ng mga magulang kung bakit yung mga bata ay nandito pa rin sa lansangan. Sa ganitong oras dapat yung mga bata natutulog na. Ilang saglit pa, hindi na lang basta mga paslit ang namataan naming umaakyat sa mga railings, pati na ang mga nakatatanda. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Apat na hinihinalang hold-upper ng isang pampasaherong bus patay matapos umanong makipagbarilan sa mga rumespondeng pulis sa Commonwealth Avenue, Quezon City. 2 pulis ang nasugatan sa engkwentro. May report si Micaela Papa. Dinatna ng GMA News na nakahandusay ang 4 na lalaking ito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Dead on the spot sila matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. Ayon sa driver ng bus, sumakay ang mga suspect malapit sa isang mall sa Fairview at nagdeklara ng hold-up malapit sa tanggapan ng Commission on Audit. Pag minor ko po ng konti, nagdeklara na po na sila ng hold-up. Sinakaloko ni sabi, dinikdik ako ng bal, pababa. Tapos, hindi kinuha nga yung pera ko, nasa kamay. Tapos yung bracelet yun, yung mga... Ewan ko sir, kasi may mga suklian na nasa kamay, mamigit yun eh. Basta ang tansya ko, pumatak ko ng 2,000 higit eh. Matapos malimas ang gamit ng mga pasahero, agad daw bumaba ang mga di umano'y hold-upper. Kwento naman ng mga responding tauhan ng Quezon City Police, malayo-layo pa lang daw ay napansin na nilang may kaguluhan sa bus. Kaya naman ang tumigil ito ay agad silang sumugod. Dito na umano nakipagbarilan ng mga sospek. Sugatan sa palitputukan sina PO2 Ernesto Barbahera at si SPO1 Ferdinand Lichu. Doon pala nagkaroon ng commotion eh. Nagbabaan dito yung 4 na lalaki. Pagbaba, namutok ng baril eh. Tinamaan yung dalawang pulis kagad natin. Nagkaroon ng shootout. Napatay nga yung 4 na yan. Na-recover sa mga suspect ang mga baril na kalibre 38 at kalibre 45, pati na isang hand grenade. Ilang kamag-anak naman ng mga suspect ang napasugod sa crime scene. Giit nila, posibleng napagkamalan lang daw ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang konduktor naman, nanindigang namukaan niya ang mga hold-upper. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Bus driver na nakasagasa sa taxing sinasakyan ng journalist na si Chief Estelia Simbulan, pinasusuko na ng kanyang asawa. Nangangamba po kasi sila sa kaligtasan, lalo pat may nakapatong na reward sa kanyang ulo. Darito ang report ni Rafi Tima.
Puno ng pag-alala ang asawa at kapatid ni Daniel Espinosa, ang bus driver na nakabangga sa taksing sinasakyan ng veteranang mamamahayag na si Chit Estella Simbulan. Wala pa raw silang narinig mula kay Daniel. Nasaan ka man, umuwi ka na, parang awa mo na. Ikinababahala rin ng misis niyang si Virginia ang kaligtasan ng asawa, lalo pat may patong siya ngayon sa ulo. Bagay na pinoprotesta ng abogado ng bus company na pinagtatrabahuhan ni Espinosa. Takot ko, baka mamaya malaman ko na lang, wala na siya, malaman ko na lang. Darating na lang balita na kung saan-saan ko na lang nadampot, na wala na palang buhay. Yun ang nasa isip ko. Kasi ilang araw na kasi hindi nagpapakita sa amin. Hindi natin maaalis na may mga kapatid tayo na hindi gaanong naiintindihan yung proseso ng batas, magiging interesado lang sila doon sa reward. Pipilitin nilang kunin si Daniel. Hindi naman yun fair sa kanya. Kasi hindi naman siya hardened criminal. Bailable naman yung kaso na yan. Lalong-lalo na ngayon, lumantad na din yung taxi driver, umamin na din na bago siya may unang bus munang nakasagi doon sa taxi. So kung mayroon man siyang kasalanan, hindi naman ganon kabigat. Kaya mas makakabuti sa kanya, mas makakabuti sa lahat kung lumabas na siya. Pero bukod sa panawagan sa asawang lumantad na, si Ginang Espinosa humingi rin ng paumanhin sa pamilya ng aksidente ng kanyang asawa. Patawarin na rin niya yung asawa ko kasi hindi naman sinasadya ang pangyayari, aksidente. Kaya kung nananawagan din ako sa kanila na pasensya na lang talaga. Habang naghihinagpis ang asawa ni Espinosa, lalo naman ang asawa ni Simbulan na nagbigay pugay sa kanyang kabiyak sa isang misa bago ang cremation. Binalikan niya ang mga pinagdaan ng pagsubok ni Chit bilang mamahayag sa underground press sa bansa noong panahon ng martial law. Morality police, she was one consistent kind of morality police because para sa kanya, kung tama, tama. Kasunod dito ang isang maiksing posisyon patungo sa crematorium. Inilagay sa isang urn na gawa sa brass ang abo ni Chit. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Karne po yan, makasap natin sa telepono si Ginang Virginia Espinosa, ang misis po ng bus driver na nakabangga sa taxing sinasakyan ng mamamahayag na si Chit Estella Simbulan. Ginang Espinosa, good morning po. Hindi nga Ginang, pa ako Ginang Espinosa, good morning po. Good morning din po. Ito po yung asawa ni Espinosa po. Opo, si Arnold po ito. Hanggang ngayon po ba hindi pa nakikipagkomunikasyon sa inyo yung inyong mister? Hindi pa po. Kailan niyo siya... May mga may mga pumupunta nga dito Kailan mo kayo huling nagkausap, Nay? Ang huling mo namin pag-usap nung next up po, nung nakaraang linggo pa po. Wala pa yung aksidente? Oo, wala pang aksidente. Yung pinuli namin pag-uusap. Pero hindi niyo rin alam kung saan siya ngayon medyo nagtatago? Oo, hindi ko alam. Kasi wala naman kasi siyang cellphone. Wala rin akong cellphone. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Kaya kasi kami dito nahihirapan din ako. Nakita ho ba kayo nung naulila po ni Ma'am Chit? Oo, kahapon. Kaya nga ako kasi nagpa-interview ako para manawagan sa kanya. Ano ho bang reaksyon niya nung nakiramay po kayo? Siyempre, magtutulungan. Sabi ko sa kanya, magtulungan tayo kung kaya ang doon lang ako nahihirapan kung saan ko siya hagilapin. Okay.